Ang pamilya namin ay mayaman talaga at lahat kami noon ay nakatira sa Amerika. Pero wala daw kami matatanggap na kahit ano galing sa pamana ng mga magulang namin dahil nawala na kami ng koneksyon sa pamilya nila. At uunahan ko na kayo dahil ang kwentong ito ay galing sa ating letter sender, hindi po ito galing sa pocketbook. At ang letter sender natin ngayon ay nagre-request na itago daw natin siya sa pangalang Hayato at 8 silang magkakapatid. At ang bunso nilang kapatid ay hindi na daw inaasahan ng kanyang mga magulang na darating pa dahil nakatira daw sila noon sa Amerika. Ang tatay ni Hayato ay half Japanese at half American at ang nanay niya naman ay half American at half Filipino. Pero bago pa ipanganak ng kanyang mama ang bunso nilang kapatid, naisipan daw nito na ipaampun na lang ang bata sa kanilang kasambahay. Dahil ang kasambahay daw nila ay isang Pilipina, kaya pagkatapos manganak ng kanyang mama ay agad-agad nilang inuwi ang bata sa Pilipinas para dito na alagaan. At ang mga magulang na ni Hayato ang nagbayad ng bahay, lupa, kotse, kuryente, pagkain para wala na daw isipin ng kanilang yaya. Makalipas na nga ilang taon na pag-alaman nila Hayato na matagal na palang kinakawawa ang bunso niyang kapatid ng pamilya ng mama nila. At noong malaman na nila ang sitwasyon ng kanyang kapatid, madalas na daw itong dalawin ng kanilang mga tito at pinsan sa bahay na tinitirhan ng kanilang yaya. Nakikita ng mga kamag-anak ni Hayato na palagi daw may pasa ang kapatid niya at itinatago lang daw ito sa pamamagitan ng pagsusuot ng jacket at pajama. Habang ang yaya naman nila ay hindi agad makapagsumbong dahil sinira daw ng pamilya ng mama niya ang lahat ng gamit na pwede niyang gamitin para makapagsumbong. Samantalang ang pamilya naman nila ay sobrang yaman talaga, pero pagkatapos yun mabalitaan ng kanyang mama ay bigla nilang itong inatake sa puso at pumanaw. Kaya nang dahil sa sobrang kalungkutan ay nakapagdesisyon na sila magkakapatid na umuwi na lang ng Pilipinas at dito na manirahan, pero hindi sumama ang kanilang papa. Naiwanan ng papa nila sa Amerika habang sobrang layo naman ang tinitira nilang bahay sa bahay na tinutuluyan ng kanilang yaya. Dahil ang lugar kung saan nanunuluyan ng kanilang yaya ay ang mama at papa niya lang ang tanging nakakaalam. At pagkalipas pa ng ilang taon ay bigla na lang din pumanaw ang kanilang papa sa hindi nila malaman na dahilan. Kaya dito natuluyan naghirap ang kanilang pamilya dahil wala daw silang matatanggap na kahit ano na galing sa pamana ng kanilang mga magulang. Nawalan na rin kasi sila ng koneksyon sa pamilya nila na nasa ibang bansa din, kaya sinimulan na nila na maghanap na ng trabaho. Si Hayato at ang isa niyang kapatid na lalaki ang nagtrabaho para matulungan pa ang iba nilang kapatid. Dito na rin nila nalaman na ang kapatid pala nilang bunso at ang yaya nila ay lumipat na ng Maynila dahil nagkaroon na ulit sila ng communication. Inalok ni Hayato ang kapatid niyang bunso na baka gusto niyang lumipat sa tinitirhan nilang bahay, pero hindi ito pumayag dahil napamahal na daw siya sa kanyang mga kaibigan. Ang isang kapatid naman ni Hayato na ang edad ay 16 ay nabuntis na lang ng maaga, pero gusto naman itong ipalaglag. Pero pinigilan siya ng kapatid ni Hayato na bunso at sinabing siya na lang ang mag-aalaga sa bata. Kaya nagpatuloy sa pagtatrabaho si Hayato para mapag-aral ang kanyang mga kapatid at nagtulungan sila sa bawat isa kahit wala na silang magulang. Hanggang sa tumungtong na ng 18 taong gulang ang kapatid niyang bunso at natuto na siyang magnegosyo at sobrang dami niyang talento. Sumasaylay ng kapatid niyang bunso bilang dance instructor at nagbebenta din siya ng mga painting hanggang sa nakapagbukas na siya ng mga restaurant. Kaya nagulat na lang sila dahil lumaking sobrang talentado ng kapatid nilang bunso hanggang sa ngayon na 23 years old na siya. Nagmamay-ari na ang bunso niyang kapatid ng isang napakalaking negosyo sa Amerika at 2 negosyo naman dito sa Pilipinas. Pero kahit sobrang successful na ng buhay ng kapatid nilang bunso ay hindi pa rin daw ito nagbabalak na mag-asawa. Dahil ang priority ng kapatid niyang bunso ay maipakasal muna si Hayato at ang iba pa niyang kapatid sa kanilang mga kinakasama. At nitong December 15, 2019, niregaluhan silang lahat na magkakapatid ng tagi-tagisang bahay, lupa at kotse, kaya sana all. Wala na rin silang iintindihin dahil meron na rin silang tag-itag-isang yaya na kinuha ng bunso nilang kapatid para mag-asikaso sa bawat isang bahay. At ang tanging hinihiling lang ng kapatid nila na bunso ay itrato daw nila na parang pamilya ang bawat isang kasambahay. Hanggang sa dumating na ang tamang panahon para sa bunso niyang kapatid dahil sinagot na nito ang isa sa kanyang mga manliligaw. Kaya naman napakabait na naging bayaw ni Hayato at pinagpahinga na ang kanyang kapatid sa pagtatrabaho at inalagaan ng mabuti. At ikakasal na rin sila sa darating na June 17 dahil buntis na rin ang kapatid na bunso ni Hayato. At ang gusto sana ni Hayato ay masuklian ang pagod at hirap ng kapatid niyang bunso sa kanilang lahat na magkakapatid. Hindi na lang sasabihin ni Hayato kung ano ang binabalak niya para makabawi sa kanyang kapatid dahil halos lahat daw ng kapatid niya ay nanonood ng ating videos. At gusto lang din idagdag ni Hayato na kada buwan ay nakakatanggap sila ng 500,000 mula sa bunso nilang kapatid. At siya na rin ang nagpapaaral at nagpapasahod sa kanilang mga yaya. Siya na rin ang dahilan kung bakit nakatapos silang lahat ng pag-aaral. Nagpahuli lang ng pag-aaral si Hayato dahil pinauna niya muna ang kanyang mga kapatid at kumukuha siya ngayon ng kursong engineering. At isang paalala lang ng ating letter sender na ginamit niya lang daw ang account ng ate ng kaklase ng pamangkin niya para hindi daw natin siya makilala. Wala rin daw siyang hinihinging payo, gusto niya lang daw ikwento kung
kung gaano siya ka-proud sa kanilang magkakapatid, lalo na sa kanilang bunso. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Alam nyo, hindi na ako magsisinungaling sa inyo, pero hindi ako masyado kasing naniniwala sa chika na itay, pero dahil maganda naman yung kwento, ay isinama ko na. Kasi kung totoong binibigyan sila ng 500,000 kada buwan ng kapatid niya, bakit hindi niya ako bigyan ng 20 mil, di ba? Pero syempre, hindi naman siya mag-e-effort na mag-type ng ganito kahabang sulat kung hindi naman true. Pero syempre, mas maganda pa rin kung bibigyan niya man lang ako ng pangmeryenda. Kaya dahil hindi naman siya humihingi ng payo, bahala na lang kayo kung may mapupulot ba kayong aral o wala.